Mga idol, since hindi kinakaya ni Victor Wembanyama na buhatin ng San Antonio Spurs, binabalakan nga po ng kanilang team at ni Coach Gregg Popovich na itandem sa kanya si Zach LaVine. Yan naman ang ating unang balita at unang storya na susundan ko na rin yan ang balitang galit pa rin naman nga daw po si Shai Gilgeous-Alexander kay LeBron James. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Dallas Mavericks. Kaya mga idol, tara, halina't umpisahan na natin to. Matapos nga po mga idol na matalong muli ang San Antonio Spurs sa kanilang huling game kontra sa Houston Rockets, bumagsak na nga po sa 3 wins, 19 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings bilang pinakakulelat na kupunan sa Western Conference. At ang masakit pa nga po dyan, umabot na nga po sa 17 games ang kanilang kasalukuyang lose streak ngayong season kung saan eto na ang pinakamahabang pagkatalo ng kanilang team sa history ng kanilang prangkisa. Ika nga'y mukhang wala talagang ibang mangyayari ngayon sa Spurs kundi manatili sa ibaba ng standings at hindi na naman makapasok sa playoffs. Pero maaari pa rin naman nga pong baguhin ng Spurs ang kapalaran ng kanilang kupunan ngayong season at sa mga susunod pa na taon sa pamamagitan ng paggawa nila ng isa pang superstar na ipangtatandem kay Victor Wembanyama. At base nga sa pinakahuling inilabas na balita, isa nga po ang Spurs sa mga interesado sa pagkuha kay Zach LaVine sa isang in-season trade. Maging si LaVine, aminado naman nga gusto nitong makasama si Coach Gregg Popovich sa San Antonio Spurs. Kaya mukhang malaki ang posibilidad na mabuo ang tandem ni na Zach LaVine at Victor Wembanyama. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang pag-uusapan sa balitang galit pa rin si Shai Gilgeous-Alexander kay LeBron James. Kung inyo nga pong matatandaan, napikon nga last season sa All-Star Game si Shai Gilgeous-Alexander nang supalpalin dito ni LeBron James. At ang akala nga po nito, walang defense ang ginagawa sa All-Star, gayong nakita nga po niya na gumagawa ang kanyang mga teammate ng highlights play nang walang kahirap-hirap. Ngunit pagdating nga sa kanya, bigla na lamang nga siyang sinupalpal ni LeBron James. At simula nga niyan, aminado nga si SGA na nagalit siya kay LeBron hanggang sa ngayon kahit man ilang buwan na ang nakakalipas mula nang nangyari ang ganyang klaseng insidente, hindi pa rin dito nakaka-move on si Shai Gilgeous-Alexander. Sa katunayan, balak pa rin naman nga po niyang bawian si LeBron kapag nagkatapat ng muli ang Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder ngayong season. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya dito sa naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Dallas Mavericks. Bago pa man nga po mga idol magsimula ang kanilang laro, inanunsyo na nga ng Dallas Mavericks na hindi maglalaro si Kyrie Irving matapos itong magtamo ng injury sa paa. Kaya dyan palang pabor nga ito para sa koponan ng Los Angeles Lakers, gayong si Luka Doncic lang naman ang pagtutuunan ng pansin ng kanilang depensa, especially ni Cam Reddish at Rui Hachimura. Ngunit dahil nga na kay Luka Doncic ang focus ng depensa ng Lakers, meron rin naman ngang nag-step up sa parte ng Dallas Mavericks. Eto nga, walang iba kundi si Dante Exum. Halos lahat nga po ng binibitawang tira nito sa 3-point line mismong pumapasok. Sabayan mo pa ng hindi paglalaro ni Jared Vanderbilt dahil para sa kaalaman ng lahat, back-to-back games nga po ang laro ngayon ng Los Angeles Lakers. Bukas naman kontra kay Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Nagtapos nga po ang score sa 127-125. Kasabay rin naman nga po ng kanilang pagkatalo, may lumabas rin naman nga pong balita ngayon na kumpirmadong naghahanap ang Los Angeles Lakers ng trade partner para kay D'Angelo Russell. Dagdag pa dyan, kasali rin naman nga po sa pinag-iisipang isali ni Rob Pelinka sa trade package ay si Rui Hachimura. Kinumpirma nga ito ng NBA insider na si Sam Amico ng The Athletic. So that's it, mga idol, ang ating bagong video ngayon na ating pinag-usapan dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Shout out sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Maraming salamat mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.